So, magandang gabi sa inyong lahat. Itong video is about tutorial on how to use o Tagalog pala, o paano gagamitin itong RMCS Collection Daily Lending. So, unang-una, i-explain ko, ah, sasabihin ko muna kung ano yung mga sheets na nandito. Loan summary, customers record for Area 1, customers record for Area 2, borrower's record for Area 1, borrower's record for Area 2, payment for Area 1, payment for Area 2, dashboard, and daily records. So, mabalik tayo sa, explain ko pala muna, itong customers record ng Area 1 is connected kay borrower's record Area 1 and connected kay payment Area 1. So, yung Area 1 and Area 2 connected yan to each other. I mean, customer record, borrower's record, and payment record area 1. So, kung ano yung input natin sa customer's record, magre-reflect siya sa borrower's record area 1 and magre-reflect din siya sa payment area 1. Same goes with uh, customer area 2. So, I'll explain na lang mamaya kung paano sila nagko-connect. Okay po? And dito sa loan summary, mapapansin nyo meron tayong Area 1, Area 2, and overall total ng Area 1 and Area 2. Kumbaga, dito sa loan summary, ito na yung summary ng mga transactions natin dito kay kay borrower. Kasi customer's record is record lang ng customer natin and doon magbe-base si borrower. Kumbaga, yung data na ini-input natin dito kay customer's record is purely lang siya, purely parang database lang ng ating customer. So, i-explain ko na din siya. Dito sa customer's record is nagko-comprise siya ng customer ID. Itong column na ito is auto-generated itong customer ID na ito. Meaning, hindi na natin to gagalawin. That's why naglagay ako ng instructions dito sa taas na do not edit the data under capitalize, bold, and italicized column header. So, ito siya, naka-bold, naka-italicize, and capitalize yung header. So, etong mga to, yung hindi nabanggit dito is pwede nating i-edit. Just like name, sex, pwede nating palitan, address, and contact numbers. So, ito hindi na rin natin to i-edit kasi may mga formula po ito sa taas. Kumbaga, automatic po ito. Ito is naka-base doon sa borrowers na sheet. So, di ba po ito customer's record ni Area 1 and ito ay borrower's record ni Area 2. So, dito is maglalagay lang tayo ng data about doon sa ating customers. And kapag nag-input tayo is magkakaroon siya ng or mag-generate siya ng customer ID number. Ito pong ID number is unique po ito, meaning walang katulad per uh, customer. So, magsasample ako dito. Halimbawa, ang sample ng ating customer ay si Ann Curtis. Ann Curtis. Yan. So, mapapansin natin, yan. So, medyo delay lang. So, nung nag-input ako ng customer name, automatic nag-generate itong customer ID number. So, meaning wag nyo siyang gagalawin kasi po may formula ito and nakabase po siya dito. Okay? Then, syempre, siya ay female. Halimbawa, address niya ay Manila. And customer number, halimbawa 1, 2, 3, 4. And mapapansin nyo dito sa number of times borrowed is 0. Kasi wala pa siyang records or hindi pa siya nanghihiram or naglo-loan sa atin. Okay, kuha po ba? And then, kung halimbawa, let's say, manghiram na si Ann Curtis sa atin, kasi dito po sa customer's record is lang siya, purely information lang about sa customer. Okay? So, dito naman po tayo sa borrower's record. Kapag nanghiram na si Ann Curtis sa atin ng pera or nag-loan na siya sa atin, dito na po tayo mag input ng loan records. So, i-click nyo siya sa loan records, sa borrower's record,
And then dito po sa customer ID, again, basahin niyo po itong instructions sa taas na do not edit the data under capitalized, bold, and italicized column header. So, ibig sabihin, ito po is auto-generated po and formulated na po ito. Itong name kasama na din. And ito is tatanggalin ko na lang yung bold or yan, tatanggalin ko na yung board para hindi kayo malito. So, ito, hindi na natin to kailangan i-edit kasi automatic na po yan. Ito. Wait lang po borrower's record 1. Ayan. So, ito, automatic na po yan mga yan. So, hayaan na lang po natin yan. So, di ba po, kung babalik tayo dito sa customer's record area 1, ano yung ID number? Ano yung customer ID ni Ann Curtis? So, just for reference lang, babalik tayo dito. Ang customer ID ni Ann Curtis is CID6. So, para na rin sa accuracy ng ating data, kung pupunta tayo sa borrower's record, i-select na lang natin itong customer ID ni Ann Curtis and automatic na pong si-search yung name associated doon sa customer ID na yon. So, sample, borrower's record area 1, dito, pipiliin na lang natin yung CID6. So, pansinin nyo i-click ko siya. So, ayun. So, di ba po, pagka-select nyo is automatic na retrieve yung customer name and nag-generate siya ng LID or loan ID. Okay po, nakuha po. Yun po yung kagandahan ng template na ito. Kumbaga, for accuracy, no more na tayo, parang no more entry na, searching na lang. And then, mapapansin, kung babalik naman tayo dito sa customer's record area 1, since may record na siya ng loan ID, so dapat magkakaroon na siya ng dito. So, automatic na nagkaroon ng number of times borrowed kasi meron na siyang loan record dito sa ating borrower. Okay, nagets po ba? So, itong number of times borrowed na yan, kapag nagkaroon siya ng maraming record dito, let's say sabihin na lang natin tapos na itong LID1, LID5, tapos niya na yung bayaran. Okay? And then, nag-loan uli siya. Yung parang renew siya, na parang tinatawag. So, eto kasi, etong customer ID, pwedeng dito sa borrower's record, pwedeng ilang beses siya. Kasi borrower's record naman to So, hindi siya unique. Ang magiging unique lang dito is yung loan ID. So, let's say, CID6. So, ang ibig sabihin yan, nagkaroon siya ng dalawang loan na. So, kasi dalawang record niya na dito, di ba? So, dalawang loan ID na siya. So, dapat dalawa rin yung number of times borrowed niya dito sa ating customer's record. So, eto po siya. Ganun po siya nag-work. So, natatrack natin kung ilang beses na siyang nanghiram sa atin ng pera. Okay? Nagets po ba? Wait lang po So, balik tayo. Tatanggalin ko lang muna ito para ma-focus tayo dito sa ayan. So, again, binura ko yung pangalawang record niya. So, babalik din sa 1. Ayan po. Nagets po ba? Ito siya. So, yun yung kagandahan ng template. So, puproceed ko lang to. Ngayon is, kung kailan siya nanghiram, ngayong September 7, 2024, magkano yung hiniram niya? Let's say, 20,000. Ilang buwan niya babayaran? Halimbawa, 3 months. So, yun. Ito po is fixed na sa 10%. So, yun po kasi yung binigay sa aking requirements ni sir. So per month is 10%. That's why naging 30%. So, ang magiging total interest ni 20,000 is 6,000. That's why 20,000 plus 6,000 equals 26,000. And ang kanya magiging daily amortization ay 288. And lumabas na rin dito kung kailan yung first payment niya and magiging last payment. And number of payments, so ito po yung maganda rin dito. So number of payments, sabi ko nga 'di ba, si customer is connected kay borrower, si borrower ay connected kay payment. Okay? So since
kagagawa pa lang natin ng borrower's record or loan record and hindi pa siya nagbabayad, so zero pa siya. Okay? So, let's assume na nagbayad na siya. So, pupunta na po tayo sa payment area 1. Okay? So, dito, again, same lang po siya. Wag po nating, okay, wag po nating i-edit uli yung data under ng capitalized, bold, and italicized. Again, dito is si payment ID lang. Okay? So, again, same lang kasi dahil connected ito kay si payment is connected kay borrower. So, magsa-select na lang tayo dito. So, again, babalik tayo sa borrower's record 1. Ano yung loan ID ni Ann Curtis? So, ang loan ID ni Ann Curtis ay LID 5. So, kung pupunta tayo sa payment area 1, so isa-select lang po natin si LID 5. Okay? Yun yung unique ID number, loan ID number ng loan ni Ann Curtis. So, isa-select lang po natin yan and automatic na pong isi-search yung name ni Ann Curtis and okay. So, ito po, wag nyo nang pansinin to. And wag nyo po itong gagalawin dahil lalagyan ko po ito ng formula. Again, ito po ay automatic na. Ang gagawin nyo na lang is isa-select nyo na lang yung loan ID ni Ann Curtis which is LID5 and automatic na po siyang magja-generate ng payment ID. So, kapag nakapag-generate na po ito ng payment ID, magkakaroon ng payment record si Ann Curtis. Okay? So, halimbawa nagbayad siya ng ganitong amount. Let's say, kasi nga po, ang sabi ni sir is hindi fixed na binabayad kung ano yung parang amortization. So, parang hindi same binabayad. So, let's assume na nagbayad siya ng 100. And ngayon siya nagbayad. About 9/7/2024. So, nakapagbayad siya and ibig sabihin may record na siya ng payment which is isang payment. So, kung babalik tayo sa borrower's record ni Area 1, pansinin nyo, itong loan record na ito is magkakaroon siya ng number of times na payment dahil nakapagbayad na siya ng isang beses. So, ito po siya. Yan po yung ganyan po nag-work yung ating payment. So, let's say, nagbayad uli siya. Let's assume na lang na ang date ng nagbayad uli siya ay, halimbawa, nung August, ay sabihin na lang natin October 10, let's say, nag-advance na, di ba? I mean, hindi naman advance. Let's say, yung date natin is October 10 na ngayon. Let's say lang. So, isa-select lang po natin ulit si LID 5 or wait lang. Before pala yan, di ba po ito, ang binayaran niya is 100. So, ililas lang po yung binayaran niyang 100 doon sa total na collectible natin. So, 26,000 less 100. Okay, wait lang. 26,000 less 100. So, tama ba? So, kakalculate ko lang ha, para maano ko po. So, 26,000 less 100. So, 25,900 dapat. So, tama po yung lumabas dito. So, meaning po, itong payment na nakolekta natin is ililes lang po yan doon sa total collectible natin, which is yun po yung principal amount plus yung interest. So, that's why 26,000 nilas po doon yung 100. That's why naging 25,900. So, ganun lang po yan. Kumbaga, kung magkano yung total amount na binayar niya doon sa payment ng Area 1 is i-deduct lang yan. Let's say nagbayad nga po, so babalik na tayo. Let's say po nagbayad na uli siya. Let's assume na ang date ngayon ay October 7. So, isa-select lang po ulit natin yung loan ID. Yan. So, loan ID number 5.
So, magge-generate po uli yan ng payment ID. So, meaning, si loan ID is nagkaroon ng dalawang payment. So, tama po. So, let's say nagbayad siya ng 200. So, let's say ito is 10/7/2024. So, ang nabayaran niya na po is 300. So, babalik tayo sa borrower's record area 1. So tama po. Ang nakokolekta na natin kay Ann Curtis ay 300 and nakapag-payment na siya ng dalawang beses. Okay po? Nakukuha po ba? So, nakapag-payment na siya. So, itong 26,000, ileless lang po itong 300. That's why naging 25,700. So, i-confirm natin. So, 26,000 less 300. So, 25,700. So, tama po. Tama po. Okay? So, ganun lang po siya nag-work. So, let's say nagbayad siya. Ganun lang po. Isa-select nyo lang po yung LID number, 5, ganyan-ganyan. So, mag-generate siya ng another payment ID and makakount lang po yun. So, basta po, ito pong loan ID, yun po, ibig sabihin po yun yung parang, di ba po may loan na, loan ID. So, hanggang matapos niya yun, select niya yun, and then mag-generate lang siya ng payment ID number and makakount lang yun. Ibig sabihin, yun po yung times na nagbayad siya. And magre-reflect po yun dito sa number of payments. Okay? So, ganun lang po siya nag-work. Same with area 2. Ganun lang po siya. Okay? So, I hope na nagigets po. And, so, eto namang dashboard. So, hindi ko na po explain sa area 2 dahil same lang po yung process nun. Kumbaga, hinati lang natin para hindi tayo magkalituhan. Kumbaga, separate yung kay area 1, separate yung kay area 2. Okay po? And then, punta na po tayo sa dashboard. Daily records pala muna po tayo. Kasi, si daily records, kumbaga, yung formula dito is nakarely dito kay daily records. So, as per Sir Mark, dito po sa ating daily record is manual po yung entry dito. So, eto po siya. Kung mapapansin nyo yung daily records, meron tayong column for collection, processing fee, insurance, release, and expenses. Tsaka cash on hand. Mapapansin nyo po, meron tayong months dito, January hanggang December. And mapapansin nyo, again, under ng bawat collection processing, meron tayong area 1, area 2, tsaka total. So, ganito po yan. So, since September tayo ngayon, kumbaga kung let's say, kung January 2025, so ito pong button dito sa kaliwa, ito po yung hide, show and hide po ito, para hindi na kayo mag-scroll down. Kumbaga kasi di ba po yung normal na Excel is, scroll down pa kayo, parang hanapin nyo pa, mahaba, ganyan. So, parang maghanap pa kayo. So, ang ginawa ko po is, pipindutin nyo na lang po itong plus. So, pag plus, magre-reveal yung buong January. Okay po. And, yung i-enter nyo lang, ito po dito is 1 to, ginawa ko na po siyang 1 to 31. Lahat na po ng month, ganun po yung ginawa ko. Di ba po, may 1 to 30, 1 to 31, 1 to 29. So, ginawa ko na lang is 1 to 31. Para, ano po, kung anong date, doon lang po mag-i-input. Okay? So, ito January. So, since September ngayon, pupunta lang ako sa September. So, para ma-hide, i-click nyo lang po itong minus. Para ma-show, i-click nyo lang po itong plus. So, ganun lang po siya kasimple. Okay? So, September ngayon, ito po. I-click na po natin ito, September. So, plus. So, di ba po? So, ayan. So, ito po is naka-ano na yun siya, naka-freeze na tong row na to para hindi kayo nalilito kung ano ba to, kung area 1 ba to, area 2. And also, parang ang ginawa rin namin ni Sir is naglagay din kami ng coding. So, green si area 1, yellow si area 2, and so on and so forth na po yan. Para hindi kayo nalito. Just in case lang. So, ang ginawa ko para hindi na kayo mahirapan, finish ko na lang ito para kahit mag-scroll kayo is
nakikita nyo pa rin yung Area 1, Area 2 na header. So, let's say, anong date po ba ngayon? 7. So, 7, September 7. So, let's say, ang na-collect natin today is 500 sa Area 1, and ang na-collect natin today sa Area 2 ay, let's say, 100. So, pinag-total lang po itong Area 1, Area 2 dito. Sa side na to, total po ito ha. Total ng dito. Daily po yan ha, daily. Yan. So, pinag-add lang po yung na-collect sa Area 1 at Area 2. Ito po, that's why naging 600 siya. So, same lang po ito sa processing fee, ganyan-ganyan. Okay. So, nakapag-input na po tayo dito sa daily records. So, kung kahit itago nyo po yan, still yung record na in-input natin is nandoon. So, kung pupunta naman tayo dito sa daily records, so check po muna natin. So, itong buong September, ang nakokolekta is, kung ipag-add natin ito is 900. 900 po yung dalawa na yan, yung sum, 600 plus 300 is 900. So, hanggang mapuno niya yan, ito total niya lang po yung nakokolekta. So, ang total is 900 po, di ba? Ang total naman sa Area 1 is 800. Ang total naman sa Area 2 is 100. So, pupunta na tayo. Kung i-close niyo yan, pwedeng hindi, pwedeng i-close. So, kung pupunta tayo sa dashboard, and pupunta tayo sa may September na tayo mag-focus. So, ito po siya. Ayan, automatic na kung nagko-compute yan. So, no worries na po. Pag may discrepancy, pwede pong i-reach out ni sir para ayusin. Okay? So, di ba po ang total is 900? So, tama. 600 and 300. Buong September po yan ha. And ang buong total naman kay Area 2, ito po, again po, itong September monthly po yung computation niyan. Meaning, hindi lang yan 7, buong September to 31. So, tama po di ba kanina, 500 plus 300 kay Area 1. Ito po, Area 1. And kay Area 2 is yun po. Tinota niya lang. And, i-compute niya lang din, dito po sa dashboard, i-compute niya lang ito po, yung yearly. So, lahat nito po. Total, yearly ni Area 1 ng January to December, dito nyo po makikita yung total. Okay? Same with Area 2 and total ng Area 1, Area 2 ng taong yun. Ito po. So, yan. Kumbaga, ito total niya, buong taon po ito hanggang September. So, that's why naging 2,000. So, okay po. Sana po nakukuha natin. And kung hindi naman, balikan nyo lang po itong video or pwede akong i-reach out na sir sa aking Facebook page. And pa-follow na rin po ng aking Facebook page. Lawrence Laudenio Digital. May TikTok din ako, YouTube, and etc. po. Okay? So, ganun lang po siya. And then, dito po sa loan summary, ito po, ito na po yung pinaka-summary ng buong transaction. Ayan. So, dito po, ito po is for Area 1, ito po is for Area 2, and ito po ay Area 1 and Area 2, sum or total. Okay? So, magkano yung nahiram sa atin? 83,000. Kung babalik tayo kay, ito po, itong record na to dito is, nakarely po ito kay borrower's record. Dito po siya nakarely. Kasi ito is purely for customer's record lang. So, dito, ito pong mga borrow total collectibles is nakadepende po siya dito kay borrower na sheet. So, kung mabalik tayo dito, so ang total principal na hiniram sa atin, wala po dyan yung interest is 83,000. And dito po sa total collectibles, which is yung principal plus yung interest, is ito po, 102,700. And bibilangan nyo rin po yung isa-sum up nyo po yung total na nakukolekta natin and yung hindi pa nakukolekta. Okay? Okay po. So, parang ganito lang yan. So, ang total collectibles natin is 102,700 and yung nakukolekta pa lang natin and yung nababayad pa lang sa atin is 1,200. So, that's why
meron pa tayong 102,200. So, 102,700 niles yung 500, that's why naging 102,200. Same goes with dito po sa area 2. So, i-confirm natin kung ito total natin yung total na nahiram dito sa principal borrowed. Punta tayo sa borrows record ni area 1. So, eto po siya. Eto po yun. Tinotal po ito. Ito buong to. So, again, ang tinatanong sa akin ni sir is kung marami ba tayong may input dito na mga data. Yes po. Hindi lang po ito nakalimit sa 1, 10. This template po can holds up to ito po siya. Actually, 1,000. Niles, ano po siya? 1,000, ililess natin yung 4. So, 1,000 less 4. It can hold up to 996 records. So, ganun po kaganda itong system. Marami tayong data na may input. Okay po? So, maganda po ba? Okay. So, yon. So, again, this sheet is for borrower's record area 1. Lahat po dito ng principal borrowed is, di ba po kanina yung sa loan summary natin is 83,000. Ito total niya lang po yan hanggang sa pinaka-last. Yan. Hanggang dito. Kung may entry na lang hanggang 1,000. Okay? So, ang total niyan is, ito po, 83,000. So, tama po ba? Kung babalik tayo sa loan summary is 83,000. Okay? Same with total collectibles, total payments collected, and total payments balance. So, ganun lang yun siya. So, ang total collectible natin, ito po, di ba, itong column na to, kung kukunin natin yung sum nito hanggang 1,000, basta may laman dito is 102,700. So, tama po yung sa loan summary. And sa total payments na nakokolekta natin hanggang baba din, so ang sum niya kanina din is 500, so tama po. Sa unpaid balance is 102,200. So tama po yung ating loan summary. Again, pag may discrepancy, pwede po akong i-reach out ni sir. So ganun lang din po nag-work kay area 2. And ito po is tinotal lang natin yung total principal borrowed ni area 1 ni area 2. Ito po yun, 83,000 plus 33,000. That's why naging 116. Ito po, 116. So, ganun din po siya sa collectibles, total payments, and unpaid balance. So, napaka-straightforward lang po ng ating template. So, I guess, explain ko na lahat. Kung wala, pwede po akong i-reach out. So, gano'n lang po siya. So, again, customer's record connected so, customer record is connected kay borrower 1. So, borrower record is connected kay payment record. Okay? Yung details na in-input natin kay customer's record is, mariretrieve natin siya pag sinelect natin kay borrower's record. Same with dito kay payments records. Si daily records naman is dependent. Si dashboard is dependent kay daily records. Meaning, lahat ng input natin dito kay daily records lalabas sa kay dashboard. And dito siya magre-rely. Okay? So, ganun lang siya. And si loan summary naman is, ito po, nakadepend ito kay customer's record, borrower's record, and payments record, area 1. That's why may area 1 tayo dito. And color code na din po siya para hindi po kayo malito. So, yan. Si area 1 is green, si area 2 is yellow, si red is total nitong dalawa. Okay? So, yun lang. And I hope itong template na to is makatulong sa inyong lending system. And thank you po kay Sir Mark dahil ako yung inatasan niyang gumawa nitong template and napaka-appreciative niya po dito sa template na ito. So yun lang again, Sir Mark, thank you po. And again, pag may question po, pwede pong i-reach out and I'll explain it to you po. So maraming salamat po and God bless po.